Blessed morning po sa bawat isa. Blessed morning. Ganda ng boses ko. Yan, nakita ko si Ate Rani sumasayaw. Yan, so dako na po tayo sa ating salita ng Diyos. At pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isang lalaki. So, si Samson. Yan, sino dito nakakilala kay Samson sa buhay ni Samson? Amen. Yan, ako matagal ko nang naririnig, nababasa. Hindi lang, nabasa ko na siya actually. Pero, iba yung aral na natutunan ko sa kanya during the time na pinasa ko siya. Ngayon, iba na naman. At na-preach na po ito ni Pastor. Tinanong ko sa kanya kung na-preach na niya kasi sabi ko parang familiar. Pero sabi niya, na-preach na nga daw niya. Yun. Pero ang salita kasi, marami siyang, iisa lang ang meaning, pero iba-ibang application. Yun. So, tayong lahat ay tumayo. Next slide. Basahin muna natin itong isa sa kabanata sa buhay ni Samson. Na si Samson, alam natin, special siya. Meron siyang kakaibang kapangyarihan. At dito sa babasahin natin, dito natin makikita na talagang itinakda o special si Samson mula nung pinanganak siya. So, makibasa tayo sa Judges or Hukom, chapter 13, verse 11 to 12. So, sabay-sabay natin basahin. Sumunod naman si Manoah, nung makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, "Kayo po ba ang nakausap ng aking asawa?" "Oo," sagot nito. "Kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin?" Tanong ni Manoah. "Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya." Meron ba? Sige, let us pray. Lord, salamat Panginoon muli sa umagang ito. Salamat sa patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin na narito at sa mga nanonood. At nagkaroon kami ng pagkakataon muli na mapakinggan ang inyong salita. Bigyan niyo nga po ng kapangyarihan ang mga salita na mamumutawi mula sa aking bibig. Na alam ko, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbubuhos ng mga kaalaman, ng mga karunungan na nanggagaling sa inyo. Hayaan niyo nga po na itago niyo po ako sa inyong likuran, na inyong lingkod, na hayaan niyo po na ang kababaan ay sumaakin sa aking puso. Nang sa gayon, Lord, hindi ako, hindi ang aking sarili, ang aking maitaas, kundi kayo, Panginoon. At sa mga nanonood at sa mga makikinig, Lord, bigyan niyo nga po sila ng teachable heart and let them open their spiritual minds, spiritual hearts, spiritual ears sa mga salita mo, Panginoon. At hayaan niyo nga po na magrema ang mga ito, maging kalakasan, maging gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga anak mo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, mag-move backward. Mag-move backward lang muna ako. Si Samson kasi, anak siya ni Manoah na mula sa lipi ni Dan. Mababasa natin yon sa chapter 13. Kasi yung asawa ni Manoah, hindi siya nagkakaanak. Mga barren. Kung babasahin natin ang Biblia, yan, matutuwa dito yung mga natagalan magkaroon ng baby. Kasi kung babasahin natin sa Biblia, madalas yung mga barren women na ang tagal-tagal na magkaanak, pag ipinanganak nila yung anak nila, special. Di ba? Si Abraham, taka si Isaac. Tapos,
Si Samuel, di ba, barren yung nanay niya. Sino ba yung nanay niya? Ano na? Sino na? Si Hana, yan, si Hana. Tingnan mo, special si Samuel. Yun. Tapos ito, si Samson naman, special din siya. And then, unfortunately, ayan, medyo bad news, no? Pero sa bandang huli, meron good news. Yun. Sa pagbabasa ko ng story ni Samson, sa lahat ng mga characters sa Bible, ng mga men of God na nabasa ko sa Bible, talagang yung buhay nila, inspired na inspired ako. Sino nakabasa na ng buhay ng buo ni Samson? Yun. Madalas, ang alam lang natin yung tungkol sa love life, yung lessons about love life kay Samson and Delilah. Doon natin nakikilala si Samson. Pero dito, marami tayong matututunan sa mga kamalian niya. Kasi yung sa mga nabasa ko, talaga inspired na inspired ako. Ito gusto kong gayahin ko. Yung mga ganun, yung napaka-anointed nito. Wow, mighty, ginagamit ni Lord. Pero nung binasa ko tong buhay ni Samson, honestly nainis ako sa kanya. Sabi ko, ano ba naman to? Anointed ba ito ni God? Nainis ako sa kanya na sa pag-aaral natin, marirealize natin, may mga times na kapareho pala tayo ni Samson. Actually, marami sa mga Kristiyano kapareho ni Samson. Yan. So, umpisahan ko na, no? Yan. So, ano yung mga natutunan ko? Ano yung mga natutunan ko sa buhay ni Samson? At matututunan din natin dahil may papahayag natin sa ating kalagitnaan. Sabi dito, kapag continuously hindi ka nakafocus sa iyong identity, unti-unti mawawala ang kung anong meron ka. Yan. Nakita ba natin yan sa buhay ni Samson? Actually, dito, ano ba yung ginawa ni Samson during that time? Kasi tingnan niyo bilang kasi si Samson, Nazarite siya. Nazarite, pag sinabing Nazarite, meron dito akong definition. Pag sinabing Nazarite vow is taken by individuals who have voluntarily devoted themselves to God. The vow is a decision, action, and desire on the part of people whose desire is to yield themselves to God completely. Yung talagang inaka-offer siya sa Panginoon. In-offer niya yung sarili niya sa Panginoon. Pero, dito nga sa sinabi ko, sa pag-aaral ko ng kanyang buhay, hindi ko makita yung sarili niya na naka-offer sa Panginoon yung buhay niya. Sa paanong paraan? Dito, sabi niya, ito yung di ba kasi, ang culture at ang kalooban ng Panginoon during that time, kung mag-aasawa ka, yung sa sarili mong bayan, taga-Israel din. Pero siya, sa chapter 14, ninais niya na, kasi sabi dito, sa 14 verse 1, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Israelite siya. Tapos may nakita siyang dalagang Filisteo. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Di ba, ikita nyo yung God's will versus His will. Ito namang mga magulang niya, dahil alam na Nazarite siya, na alam na anointed siya ng Panginoon, alam na pinili siya ng Panginoon, di sa nabasa natin. Sumusunod sa kanya. Biro mo sinamahan pa si Samson doon sa lugar ng Timna para ligawan yung babae. When in fact, hindi niya na-realize na Nazarite siya sa Panginoon siya So dapat yung kukunin niya mapapangasawa, belong to God din. Belong din sa sarili niyang bayan. So, later on, makikita natin kung ano yung nawala sa kanya.
Pero gusto mo emphasize dito, kapag sabi dito, kapag continuously hindi ka nakafocus sa iyong identity, dito, sa mga susunod na pag-aaral natin, makakwento ko rin naman, all throughout his life, hindi siya nakafocus sa kanyang identity. Nakafocus lang siya kung anong meron siya, yung kapangyarihan niya. Pero hindi niya pinocus kung sino nga ba siya at kung ano nga ba yung purpose niya. Bakit siya Nazarite at bakit siya, kumbaga, pinagkakatiwalaan sa buong Israel. Paano tayo makaka-relate dito? Minsan tayo ganun din. Nawawala tayo sa focus natin, sa identity natin. Ano ba yung identity natin? Identity that we are already in Christ. Minsan nakakalimutan natin na anak tayo ng Diyos. Minsan nakakalimutan natin na lingkod pala tayo ng Diyos. Amen? Na kapag nasa ibang lugar na tayo, nakakalimutan natin na, ay, Christian pala ako. Nangyayari, nagbe-blend in na tayo sa mundo ginagalawan natin. Hindi na natin maitaas ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Saan tayo nakafocus? Si Samson, nakafocus siya sa sarili niya. Nakafocus siya sa kanyang kapangyarihan. Na sa Diyos din naman ang galing yung kapangyarihan. Yan, sabi, unti-unti mawawala. Later on, makikita natin kung paano tayo mawawala. Yung kung ano yung meron sa atin nawawala. So dito, lahat tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan tayo pumapasok dito? Nakakalimutan na, nakafocus tayo sa kakayanan natin na hindi natin kaya. Pero, hindi natin alam, or alam man natin, dinidisregard natin, hindi natin tinitingnan, hindi tayo nagfo-focus sa Diyos na mayroong kakayanan para sa atin. Ano pa? Na nakafocus tayo sa mga sarili nating desire, sarili nating mga kagustuhan. Halimbawa, gusto kong yumaman. Gusto kong kumita ng pera. Yan naman ang gusto ng tao, madalas eh. Kasi pag wala kang pera, sa panahon ngayon, mamamatay ka. Unless na lang nasa tabing dagat ka or nasa bukid, o yun. Pero, syempre, madalas hindi sila satisfied dahil nakaayon tayo sa galaw ng mundo. So yun, ang nangyayari, yes, alam natin na we are in Christ. Pero dumadating yung time na nakafocus tayo sa mga needs natin and sa wants natin. Na nakakalimutan na natin yung mga kilos at galaw natin na dapat pala ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kaya tingin mo dito, niyaya pa niya yung magulang niya. At ano pa yung ginawa niya, hindi siya nakafocus. Sabi dito, yung pagkatapos sa verse 7, 14:7, pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Kita niyo yung mga, pag nakafocus tayo sa mga gusto natin talaga, delikado yan. So ano yung mga gusto natin? Gusto natin ng kapartner? Naku, tingnan natin kung sino yung gusto natin, yung dinidesire ng puso natin. Yan. Lalo sa mga kabataan. Pero dadako din ako mamaya dyan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Ay, babalik ako dito. May nadaan, nung papunta sila dun sa lugar ng Timna, may nakitang leon daw. Batang leon. Di mo layo. Batang leon si Samson. Pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Yan. Isa pa dyan, no? Nakafocus kasi siya sa kanyang ginagawa. Tapos hindi niya pinaalam. Yung mga ginagawa in secret, yung mga ayaw nating paalam, yun yung madalas na delikado. Ano yan? Proven yan. Bakit ayaw mong ipaalam? Because hindi mo pwedeng ipagmalaki. So dito, alam niya na mali. So itinatago niya. Pero nakikita naman ng Lord yun. So dito, actually, unti-unti, mababanggit unti-unti, kapag may ginagawa tayo na patago, dadagdag ng dadagdag yan at magpapatuloy yan.
So dito hindi niya pinaalam. So tayo, yan, bawat isa sa atin, kapag ayaw natin ipaalam, ibig sabihin, hindi siya dapat palang ipaalam. At bakit hindi dapat ipaalam? Malamang may mali, kaya hindi natin kaya ipagmalaki. Amen? So dito, tapos anong ginawa pa niya? Sabi niya, yung pinatay niya, binalikan niya yung layon. Tapos, may nakita siyang, binuksan niya yung tiyan, may nakita siyang pukyutan. Yon, honey, doon, tas kinain niya mula doon sa patay na leon. Which is, ayon sa Panginoon, hindi malinis, hindi na malinis yung pinatay na hayop, tapos kakainin mo. Siya, pinatay na, tapos kumuha pa siya ng honey, binigyan pa niya yung magulang niya, na hindi rin na naman alam ng magulang niya. Scientifically, medically, ang Panginoon, akala natin kasi parang utos lang ng Panginoon eh. Pero medically, which is true naman, di ba tayo ayaw natin bumili ng baboy na double dead? Why? Kasi may sakit, diba? May sakit na yun, may mga germs na yun. Magdudulot ng karamdaman din sa atin. So during that time, hindi na naman din niya pinaalam na kumain siya ng mula sa patay na leon. So ano nangyari? Nakafocus kasi siya sa sarili niya, sarili niya magparaanan. Hindi siya nakafocus kung sino siya. So ganun din sa atin, dapat palagi natin, kaya nga meron tayong helmet of salvation, armor of God. Diba? Napag-aralan na natin yung lahat tayo nag-discipleship. Kung hindi man, kaya nga wear your helmet of salvation. Pag helmet, kino-cover niya yung brain natin, yung utak natin, to remind us who we are in Christ, who we are in our God the Father. Amen? So next slide. Do not use your gift and talents mindlessly. Ayan, buti na lang. Salamat sa Panginoon at ating mga kabataan, alam nila kung saan nila gagamitin yung kanilang mga talent. Amen? So, bawat isa sa atin, may mga talento tayo. Gamitin natin sa tamang paraan yung mga talento natin. Ito si Samson, ang lakas niya, pero saan niya pinagagagamit yung mga talento niya? Puro sa mga walang kabuluhan. And yan, alam mo yung mga yan, yung mga talent na yan, useless yan, hindi yan talent kung tatawagin. Wala lang. Kumbaga, yan din ang ikapapahamak natin kapag hindi natin ginamit sa tamang paraan. So ano ba yung mga talent natin? Talent umawit. Gamitin natin yan sa Panginoon for God's glory. Talent na maggitara. Talent na mag-talk. Actually, itong pagsasalita ko, hindi ko talent to. Galing sa Panginoon dahil tahimik akong tao. Kung merong makakapanood sa akin na teacher ko, hindi sila maniniwalang ako ito. So tayo, sino dito yung madaldal? Talent yan. Gamitin natin sa Panginoon. Amen? Magaling tayong sumayaw, katulad ni Ate Gani. Gamitin natin yan sa Panginoon. Amen? Kumbaga, katulad yan, nagsusumba bless kami. Zumba. Yung Zumba namin, talent na mga mamis yan, sumayaw. So, saan namin ginagamit? Ginagamit namin yung katawan namin to worship the Lord. Amen? Gusto namin maging healthy para sa Lord, para maging kagamit-gamit kami sa aming mga pamilya at mga anak na mga abuser. Joke. Amen? So ganoon, kahit anong meron tayo, gamitin natin para sa Panginoon, hindi para sa atin lang. Na yung tayo lang nakakaalam na marunong kumanta at marunong tayong kumanta, o yung mga kaibigan lang natin yung pinapasikatan natin na marunong tayong kumanta. Baliwala yan. Dapat yung talent natin, paratingin natin sa kaharian ng Diyos, nang siya malugod siya sa atin, at lalo tayong i-bless. Amen? Kaya naman tayo create ni God. Kaya tayo create ng Panginoon para meron mag-worship at magpupuri sa Kanya. Amen? So yun. Ito kasi si Samson, ano ba yung ginawa niya? Yung ginawa niyang laro-laro.
yung kanyang kapangyarihan. Porket matalino siya, porket malakas siya, ginawa niyang laro-laro. Tingnan na dito, di ba? Meron siya napatay na leyon, tapos kumain siya ng honey mula doon sa loob ng leyon. Tapos ngayon, merong handaan. Sabi dito, sabi sa verse 10, 14:10, pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapangasawa. Tulad ng kaugulian ng mga binata doon, naghanda si Samson doon ng salo-salo. Na makita siya ng mga Filisteos, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, tingnan niyo pinaglalaroan niya yung mga tao, yung mga Filisteo. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan nyo, bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit kung hindi nyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan nyo ng 30 pinong lino at 30 magarang damit. Yun. Kita nyo yung meron na siyang ginawang mali, pinaglaruan pa niya, parang ginawa pa niyang katatawanan. Na minsan tayo, akala natin ganun-ganun lang yun. Even sa mga kabataan, akala natin wala lang yun. Pero pansin natin dito, unti-unti nanganak yung mga pagkakamali niya hanggang sa ikapahamak niya. So tayo, mga magulang kasi medyo experience na pero mga kabataan, yan, akala natin wala-wala lang yun. Yung mga ginagawa natin in secret o yung mga mali natin ginagawa. Pero, ano yan? Nakatatak yan at saka unti-unti. Yan din ang ikapapahamak natin. So dito, 7 days, syempre hindi mahuhulaan. Ano yung pinahulaan niya? Sabi naman, ito naman mga, forgive me for the word, uto-uto. Yung mga kausap niya. Sumagot sila, payag kami. Sinabi ni Samson, mula sa kumain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. So, syempre, hindi nila mahuhulaan. So, ngayon, ano yung naging nagpahamak sa kanya? Kumbaga, kumuha siya ng batong ipupukpok sa kanya. And then, syempre, 7 days na hindi na ulan. Eh, syempre, kasi sabi, kapag, ano yung sabi dito? Ang mangyayari kasi, sandali, ano ba yung deal nila? Sandali. Yan, kung hindi, sabi dito, kapag nahulaan nyo, bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit, kung hindi nyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. O yun. Pero alam mo yun yung naging dahilan din for another sin, another kasalanan. Kasi pinaglaruan niya, akala niya ganun-ganun lang. Eh si Satan, si Satan, siya, sulsul. Yan. Yung talagang ibubuyo ka niya na gumawa ng mali. So, ngayon, syempre, itong mga nakausap niya, kinausap yung mapapang-asawa niya, na in the end, nalaman ng mga kalaban, ng mga team na, di nahulaan nila. So, anong ginawa niya? Kasi wala naman siyang, magagarang damit Pumatay siya ulit na tuloy ng 30 tao na kinuhaan niya ng magagarang damit. So, kita niyo yung buhay niya, living a double life. Kaya ang title ko dito, Living a Double Life. Anointed one, pinili ng Panginoon, Nazarite, pero hindi mo makita sa kanya yung identity niya. Hindi mo makita na anak siya ng Diyos. Hindi mo makita na nilingkod ito ng Diyos. Actually, lingkod to ng Diyos So tayo mga lingkod ng Diyos. Dapat kung saan tayo pumupunta, dapat alam ng tao na lingkod ito. Amen? Na hindi mo na ma-recognize. Ito binabasa ko pa lang. Kung hindi ko na umpisahan yung story, hindi ko malalaman na lingkod siya ng Diyos. So ganun din tayo. Dapat, kung hindi man nila alam yung story natin, hindi naman natin palagi ikukwento, born na din ako. Diba? Dapat nakikita yan sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, sa pakikisalamuha natin. Itong mga to, hindi nila makita na si Samson kayang pumatay ng ganitong
ganito kalakas na anointed si Samson. Parang kaharap nila ordinaryong tao. Amen? Yan. So, next slide. Ito yung sinasabi ko, ang kasalanan nanganganak. Yan. Ano yan eh, pwede natin i-post yan sa mga web, mga shout-out. Ang kasalanan nanganganak. So kapag merong kasalanan, pag meron kang kasalanan, putulin mo na. Paano nangyayari yun? Dito sa buhay ni Samson, inumpisahan niyang maglihim sa kanyang magulang. Tapos sumunod, anong sumunod? Sumunod, pumatay siya ng 30. Tapos meron pa din sumunod, pumatay siya ng 1,000. Tapos sumunod, although mga kalaban naman itong pinapatay niya, pero yung kumbaga yung mga sa maling kadahilanan, puro ganti-ganti na lang. Hindi siya lumalaban para sa Panginoon ang nangyayari. Lumalaban siya para sa sarili niya. Kasi gusto niyang gumanti dahil naisahan siya. Why again? Dahil hindi siya nakafocus kung sino siya eh. Kaya tayo minsan, di ba? Yung gusto natin makaisa eh. Gusto natin, kunyari, inagrabyado tayo, chinichismis tayo. So ngayon, dahil hindi tayo nakafocus kung sino tayo, gagantitin tayo ayon sa pamamaraan niya. Ganun na. O di sige. Kwento rin kita. Kasi hindi siya nakafocus kung sino siya at hindi siya nakafocus kung ano yung dapat niyang gawin at tama niyang gawin. So, nakakagawa tuloy ng mali. Yung pinag-aaralan nga namin, bait of Satan, duktong-duktong yan. Amen? So, isang halimbawa dyan, yung pagkakamali na pag pinayagan mo at hindi mo na pinutol, okay lang yun sa umpisa magkamali ka. Pero kung paulit-ulitin mo na, paulit-ulit yan nagagawa mong mali, sinasadya mo na yan, pinili mo na yan, choice mo na yan. Amen? Hindi naman tayo dito, yung talagang wala namang perfect eh. Pero yung imperfect, pwede natin ayusin sa mga susunod na araw. Kaya there's no excuse. Sa umpisa, pwede natin sabihin na, ay, nagkamali ako eh. Pero pag inulit mo pa yan, hindi ka na nagkamali. Sinadya mo na yan. Amen? So dito, ang kasalanan nanganganak. Di ba? Halimbawa, maganda mga simpleng bagay. Kunyari, merong baso na hulog. Tapos itinanggi mo na ikaw yung nakahulog ng baso. Tapos, nagsinungaling ka na, nilihin mo na. Pag tinanong, tapos kunyari may nakakita. Pag tinanong ka, ikaw ba nakabasag? Sasabihin mo, hindi. Tapos anong gagawin mo? Dadamay mo pa yung, huwag mong sabihin na nakabasag ako. Dinadamay mo pa yung isa na magkasala. Tapos, kapag sinumbong ka nung nakakita, magagalit ka sa kanya. Mag-aaway kayo. So, kita nyo, duktong-duktong yan. So, sa umpisa pa lang, kung mali, itama na. Amen? Connection yan eh. Na dito naman talaga, duktong-duktong. Hindi tumigil hanggang dulo. Amen? So, next slide. Huwag makipamatok sa di kapananampalataya. Yon. Ang ibig sabihin naman dito, hindi naman ibig sabihin ito, huwag ka nang, kunyari, hindi member ng church dito, hindi mo nakakausapin. Ang ibig sabihin dito, compromising. Yung nakikiayon ka, pag sinabi nakikiayon ka, kung ano yung galaw, kasi yung pamatok, yung may nakapatong dito, pareho nakapatong sa iyo, may nakapatong dito, nakapatong sa kanya, nakakabit sa'yo. Na ang nangyayari, kung ano yung pamatok, nakapatong, kung ano yung ginagawa niya, gagawin mo din. Nakikiayon ka. Okay lang kasi so winners tayo di ba? Hindi naman kaya nga si Jesus, di ba? Palagi siyang nakukutsa, pinupulaan ng mga Pariseo, bakit daw siya nakikisalo sa mga makasalanan. Siyempre, kailangan iligtas yun Ang Panginoong Jesucristo pumunta dito sa lupa para hanapin ang mga kaluluwang nawawala. Hindi para iwasan sila. So, ganoon din sa atin. Hindi natin sila iiwasan. Pero, hindi tayo makikipamatok na kung anong galaw nila, galaw din natin.
Amen? Kailangan angat tayo. Makita nila na we are different. Makita nila our identity as servants of Christ. Amen? Even sa negosyo, dapat makita nila na tayo, although kasi honestly naman, lahat naman tayo, Kristiyano o hindi, we need to earn money. Diba? Pero dapat makita ng mga kapartners natin na we earn money with the help of God. We earn money because we are in Christ. Hindi we earn money because of our own efforts. Kailangan nakikita nila yun sa atin. Amen? Ipakita natin that we are different. So dito, ano yung nangyari dito? Huwag makipamatok. Again, kasi ewan ko ba itong si Samson? Ang dami namang babae sa Israel, pero gusto niya yung mga babae na kalaban. Yung mga kabilang sa kalaban. So, ito, dito niya nakilala si Delilah. Again, kasi hindi niya kapananampalataya. So, ito na naman yung nagpahamak sa kanya. And babalikan ko nga lang pala, kasi palagi napapasok dito yung love life Samson and Delilah, di ba? Si Delilah, hindi niya kapananampalataya. So, papasok ko lang dito, lalo na sa mga single. And this is a lesson for us. Na tingnan nyo kapag hindi mo kapananampalataya, yan ang magpupull down sa'yo. Yan din ang magpapahina sa'yo, sa iyong pananampalataya. Lalong-lalo na kung mahal mo. Amen? Kung hindi mo mahal yan, edi noon mo pa hiniwalayan. Diba? Kasi mahal mo Ito si Samson, mahal niya kasi Ang kahinaan niya si Delilah, mahal niya kasi, kaya siya rin ang naging dahilan para manghina siya. Siya rin ang naging dahilan para mawala yung kapangyarihan niya. Kaya napaka-dangerous na kung makikipag-relationship tayo sa hindi ka pananampalataya. Pati tayo, kung hindi tayo malakas, kung hindi natin siya kayang hatakin sa ating pananampalataya, tayo ang hahatakin yan palayo sa Panginoon. So mga kabataan, hindi uubra na mahal mo lang. Ito si Samson, mahal niya kasi. Kaya kahit anong iyak, kahit anong umot, sige, pagbibigyan niya. Una, ginaguard niya yung sarili niya, pero unti-unti, namamatay, bumibigay siya. So, ganun din sa atin. Akala natin okay lang, pero bibigay tayo in the end. Lalo na kapag hindi tayo nakafocus sa ating identity. Amen? So, ano nangyari dito kay Samson and Delilah? Ayan, dito, kasi, shortcut na ako. Basta sa lahat naman ng mga ginagawa ni Samson, kahit mali, tinutulungan pa rin siya ng Panginoon. Kasi, pinili nga siya Tingnan nyo kung dito, yung sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon pag kailangan siya. Kapag kailangan niyang may labanan. Tinutulungan naman siya kasi ayaw ng Panginoon na mapapahamak ang kanyang mga anak talaga. Pero yung consequences niyan, hindi na makokontrol talaga ng Panginoon. Kasi pinili na natin. Pero ang Panginoon, hanggat kaya niya makipag-communicate sa'yo, andyan siya, tatapikin ka, at tutulungan ka pa rin niyang bumangon palagi. Hindi ka naman niya, kunyari, suwail ka kung ano nang ginagawa mo. Pumunta ka sa daan na madilim at merong mamamatay tao, iniligtas ka pa rin ng Panginoon. Hindi ka naman niya, parang kasi nangyari, may ginawa kang mali, lumakad ka, tapos pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka na pinagtangkod doon sa magnanakaw sa hold-upper na yun. Parang sinabi ng Panginoon, sige, yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman gano'n ng Panginoon. Pero tingnan nyo palagi pa rin siyang tinutulungan ng Panginoon sa mga ginagawa niya. Kaya kita nyo, pansin nyo, kahit tayo suwail, kahit tayo, ang dami natin ginagawang mali sa harapan ng Panginoon, andito pa rin tayo. Amen, di ba? Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon palagi na makorek natin yung sarili natin sa pamamagitan ng mga salita. O yun. So, dito tingnan nyo nung napangasawa niya si Delilah, ngayon,
Kinontsaba na naman siya ng mga kalaban, si Delilah. Alamin mo nga bakit ang lakas-lakas niya. Ano yung mga sikreto ng kanyang kalakasan. At dahil hindi naman kapananampalataya si Delilah, syempre, nakikipag-compromise siya dun sa mga kakampi niya, sa mga kababayan niya. So dito, sabi ni Delilah, kaya sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan ang galing ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Syempre, mga lambing-lambing yun. Sumagot si Samson, dahil alam naman niya kasi yung identity niya. Pero ang maliit kasi dito, nakikipaglaro siya. Nakikipag-usap siya. Nakikipag-deal pa siya. Amen? Yung, alam niya hindi dapat sabihin eh. Pero sumasagot kasi siya eh. Binibigyan niya ng chance yung babae na kausapin pa rin siya ulit. Sabi dito, sumagot si Samson sa chapter 16 verse 7 ako, kapag ako ay dinapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. So nagsinungaling siya, di ba? Yun. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok at ginapos. Sa madaling sabi, hindi umepekto yung yantok. So, ilang beses niya, 3 beses yun. Hanggang yung sa huli, sa yung sumunod, kumuha si Delilah ng bagong lupit at tinapos ni Samson. Paulit-ulit si Delilah, sabi dito, niloloko mo lang pala ako eh, kasinungalingan lang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maigagapos. Yan. Alam mo yung mga lambing-lambing nang hindi ka pananampalataya, yung mga words, yung mga, yung mga mabulaklak na mga salita nang hindi ka pananampalataya. Yung nako-convince ka. Kailangan guarded tayo dyan kasi darating yung time na kapatuloy na nakikipag-usap ka sa kasalanan, patuloy na ini-entertain mo ang kasalanan kahit sinasabi mo na hindi. In the long run, at the end, babagsak ka. So dito, tingnan nyo finally, sabi dito, sa verse 13, kaya, hanapin, shortcutin ko na. Sabi dito sa verse 15, ang sabi mo, mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay yun ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya't sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabata inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareno. Ni minsan hindi pa nasasayaran ng paggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao. So finally, yan, kapag paulit-ulit, akala natin malakas tayo, pero nakikipaglaro tayo sa kasalanan. Darating yung time, bibigay tayo, katulad ni Samson. So dito, ano nangyari sa kanya? Sa verse 19, sorted na ako. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson na mawala na ang kanyang kakaibang lakas. Ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi ba niya namalayang iniwan na siya ni Yahweh? Biniyag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa gasa, tinalian ng tanikalang tangso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Yon. Kita niyo po, ano nangyari? Next slide. Huwag mong sabihin malakas ka ngayon dahil baka bukas nakadapa ka na. Yan, huwag tayo masyadong tiwala. Ay, malakas ako, tapos i-expose natin yung sarili natin sa mundo, i-expose natin yung sarili natin sa mga makasalanan, expose natin yung sarili natin sa mga, kunyari, yung sa mga nakikipag-umpukan, kunyari, inuman.
Kung araw-araw, kahit hindi ka umiinom, kung araw-araw nandun ka sa harapan nila, darating yung time, iinom ka na rin. Amen? And even, ito, isa sa mga chismis. Yan, kasama yan sa Bible, yung gossip. Tinuro din yan sa atin, sa bait of Satan. Kung araw-araw, kunyari may nag-uusap dyan, kung araw-araw nandun ka, kahit hindi ka naman sumasali, kahit hindi ka nagsasalita, kung araw-araw nandun ka at nakikipagkumpukan ka, darating yung time sasagot ka na rin at talaga, makikiganon ka na rin, magagaya ka na rin. Amen? So, huwag tayo maging kampante na Kristiyano lang tayo. Si Samson, kampante siya na Nazarite siya, na Nazareo siya. Pero hindi niya alam, unti-unti, pinapatay siya, pinahihina siya, nang hindi pag-focus kung sino siya, kundi pag-focus sa sarili niya at sa mga gusto niya, sa mga nais niya. Ang gusto niya kasi talaga, yung powerful siya. Ang next slide ay previews. Sige. Kulang yung slide ko. Pero nakalagay dyan, kung saan ka mahina, doon ka titirahin ng kaaway. So let us identify our weaknesses. Saan ba tayo mahina? Ano yung kahinaan natin? Si Samson, obviously, ang unang-unang naging daan para siya magkasala at mawala sa focus, babae. Babae palagi ang nagpapahamak sa kanya. At dahil sa babae, kung ano-anong ginagawa niyang walang kabuluhan. So tayo, anong kahinaan natin? Kung ano yung kahinaan natin, doon tayo titirahin, ipagpapainan ng kaaway. Let us identify. Anong kahinaan natin? Pera? Pag yan ang nakita ng kaaway na kahinaan natin, pera, gagawin ng kaaway. Either papainan ka ng something na ilalayo ka sa Panginoon o aalisin niya, palagi ka niyang paghihirapin nang sa gayon, isumpang na ang Panginoon. So dapat, huwag natin papakita sa kaaway kung anong kahinaan natin. Kaya nga sabi, yung armor of God, panlaban, yung shield of faith, dapat palagi nakataas yan. Kahit meron tayong kahinaan, nakikita dapat ng kaaway na nakataas yung pananampalataya natin. Kasi si Samson, may pananampalataya siya pero nakababa yung kanyang shield of faith. So, tira ng tira ang kaaway sa kanya. Amen? So tayo, kailangan kita ng kaaway na meron tayong pananampalataya kahit anong nangyayari sa buhay natin. Smile lang palagi at never confess. Huwag natin i-confess. Minsan po-post pa natin sa Facebook. Nahirap na ako. Wala akong pera. Diba? Nakapost, nakakabasa ba kayo ng ganyan? Kaya minsan pag friend ko naman sinasabihin ko, huwag mo i-declare. Sige, ano ba yung sinabi? Sige, gawin nyo na lahat. Sige, yung ganon. Parang sinasabi mo sa kaaway, sige, itong kahinaan ko, dito mo ko tirahin. Huwag natin papakita. Sabihin natin yung mga yon, diretso sa Panginoon. Hindi sa tao, hindi sa kaaway mo. Amen? Kasi makikita ng kaaway yan. Yung mga reactions natin, nalulugo-lugo tayo. Naku, makikita ng kaaway yan. And ito lang, sa lahat, at the end of the day, yan. May mahaba na ba? Tinututugan na ako. At the end of the day, yan, at the end of the day, God is always ready to redeem those who have a repentant heart. Sa buong kwento ni Samson, dito ako natuwa. Yan. Na talaga ang Panginoon, He is always sovereign. Na kaya niyang baliktarin yung ating sitwasyon. Kung ano man yung masama at mabuti, ay yung masama at nagawa natin, yung mga pabaya natin sa buhay bilang lingkod, bilang mga anak ng Diyos. Ready siya na i-redeem tayo uli. Kasi dito tingnan nyo si Samson, naging alipin siya dinukot yung mata niya, nabulag siya, di ba, kaba-aba, yung talagang lugmok na lugmok, naging kalagayan niya, from magiging powerful na iginagalang
ng buong sambahayan. Nag-judge siya Naging judge siya for 20 years. 20 years ng buong Israel. Pero tapos naging ganun, taga-gilid na lang siya, taga-tulak ng tapos pinutol nga yung buhok niya. Pero ang Panginoon, dahil pinili pa rin talaga siya Siya talaga yung inanoint ng God. Hinayaan ng Lord. God allowed Samson to suffer the consequences para malaman niya, to learn. Tayo ba, gusto ba natin na maging katulad muna tayo ni Samson bago tayo matuto? Diba? Sino gusto? Wala, diba? O ngayon pa lang, matuto na tayo sa buhay ni Samson. Kaya ang motto ko is not, experience is the best teacher. It is not my motto. The experience of others is the best teacher. Ayokong maranasan muna yung naranasan nila bago ako matuto. So tayo, kaya natin pinag-aaralan ito para hindi na natin abutin yung inabot ni Samson. Amen? So dito, God allowed Samson to suffer the consequences. Ayan, grabe, lugmok ng lugmok. Pero buti na lang, kasi talagang lingkod siya. May faith naman kasi talaga siya. Pero during that time, hindi niya tinaas yung faith niya. Kita niyo, kung siguro mo ibang tao, kung hindi talaga anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, magkakasala yan. Pero, pag in times na lugmok siya, sa Diyos pa rin yan babalik. Proven ko na yan. Ang dami ko ng stories na nabasa na ganyan. Proven yan, sa Diyos pa rin sila babalik. Kita niyo si Samson, sa Diyos pa rin siya bumalik. Nagsisi siya. He learned his lesson. Nalaman niya kung saan siya nagkamali. Amen? So tayo, huwag na natin paabutin na aabot pa tayo sa consequences na inabot ni Samson. So dito, unti-unti, humaba yung buhok ni Samson. Tapos sa verse 23, nilait-lait na siya, di ba? At akala ng mga kalaban ni Samson, nagtagumpay na. Nagtagumpay na sila. Pero dito, sabi ni Samson, ang ginawa ni Samson, pumunta siya doon kasi may kasiyahan. Sabi niya doon sa isang batang lalaki. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya. Nagpaakay siya. Tapos hinahawak niya yung, yung first slide, yung may picture ni Samson. Yan. So, pinahawak niya yung kamay niya doon sa dalawang haligi, yung main support ng building na kinaroroonan nila. Sabi niya, that is only the time na ginamit niya yung kanyang talent, yung kanyang lakas para sa Panginoon. Sa buong buhay niya, para sa kanya na ginamit. Pero this is the only time na ginamit niya sa Panginoon. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusaling napakasikip dahil sa dami ng tao. Babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Filisteo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito, makaganti ako sa mga Filisteo at sa pagdukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Filisteo naroon. Kaya, ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Ayan, actually tingnan nyo sa Diyos pa rin siya humingi ng lakas. Actually, pag mababasa natin, ito para sa sarili pa rin niya. Pero niloob ng Panginoon na mapangyari, ang dami niyang napatay kasi yun naman talaga ang role niya yung lakas niya. Kaya siya malakas para labanan ng mga Filisteo. And this time, yun na nyo this is the only time na nag-pray siya sa Panginoon.
Amen? Tapos, ready siyang mamatay para sa Panginoon this time. Amen? So dito, it doesn't matter na mamatay ka para sa Panginoon. Ang importante, niredeem ka ng Panginoon. Ang importante, niligtas ka ng Panginoon. Di bali na mawala ang lahat, kasi dito nawala ang lahat sa Kanya. Pero ang importante, pinakinggan siya muli ng Panginoon. Kasi ang tagal niyang nabulag, di ba? Hindi niya nakita ang Panginoon. Pero dito, nung nakita ng Panginoon yung kanyang pagsisisi na yung lesson learned, pinakinggan siya muli ng Panginoon. And sa pakikinig ng ating Panginoon, hindi na yung sa pagsisisi natin hindi na importante kung ano yung gusto natin. Hindi na importante kung ano yung mawawala sa atin. Ang importante yung sa Panginoon. Diba? So, ready na siya mamatay dito Kaya namatay siya kasama ng mga Filisteo. Pero, namatay siya, pinatawad ng Panginoon. Amen? So, yun lamang po. Palakpakan natin Panginoon. So, may natutunan po ba? Tayong lahat ay tumayo? Yan, sige. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buhay ni Samson. Lord, may mga times na umuwi kami parang tulad ni Samson na hindi kami nakafocus kung sino nga ba kami. Hindi kami nakafocus na anak mo na kami. Na we have all the rights to the inheritance na nakalaan sa amin. Lord, huwag niyo pong hayaan na magkamali kami. At kung magkamali kami, Lord, maging sensitive kami sa iyong mga leading. Maging sensitive kami sa mga corrections mo sa aming buhay. Tulungan niyo nga po kami na putulin kung ano yung mali sa aming buhay. Help us to be obedient to your word. Na hindi namin igigiit yung aming sarili, hindi namin igigiit yung aming sariling kagustuhan, kundi your will, not our will, Lord God. Alam po namin, dahil alam po namin na you are sovereign, na alam mo kung ano yung ikabuti ng bawat isa sa akin. Alam mo, Panginoon, kung ano yung nararapat para sa amin. Help us to trust in you, Lord. Help us to trust in your Son, Jesus Christ, na naparito siya dito sa lupa upang bigyan kami ng buhay na masaya at masagana. At as we trust in you, as we trust in the Lord Jesus Christ, as we trust in your Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, help us to be obedient. Help us to have that discernment sa mga daan na nais mong ipalakad sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin na narito. Nagaya ng aming napag-aralan, we have done so many wrong things in our lives. Maraming beses na nagpapabaya kami. Pero patuloy na kinakatok mo kami, patuloy na sinasamahan mo kami, na even in our failures, binabangon mo kami, tinutulungan mo kami to lead us to the right direction. Kaya salamat dahil narito kami, dahil nakakapakinig kami ng inyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa lang naman, Panginoon, ang nais mo sa bawat isa sa amin, is to trust you in everything. Na lumakad kami ayon sa iyong kalooban at hindi ayon sa aming kalooban. At sa lahat ng aming victories, kayo, ang pangalan mo, Panginoon, ang mataas sa aming buhay. Na hindi namin aangkinin ang mga ito. Huwag mo po, Panginoon, pabayaan na umabot kami
na kailangan namin matutunan ng lesson, na kailangan namin maghirap, na kailangan namin malugmok para lang ma-realize namin na sa Diyos pa rin kami dapat umaasa, na kailangan kami, konektado kami, na kailangan babalik kami sa inyo. Ngayon pa lang, Lord, give us the courage, give us the faith, Lord God. Increase our faith in you, Lord God. Sa bawat nangihina, sa bawat natutuon ng paningin, sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Lord, help us to focus on you. Help us to focus on your Son, Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Minister unto us, Lord God, sa bawat pamilya, sa bawat anak, sa bawat ama ng tahanan, sa bawat ina ng tahanan. Patuloy na kumausap ka, kausapin mo kami, ang aming puso, ang aming isipan. Nang sa gayon, Lord, you will increase our faith. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Sa pagpili mo sa bawat isa sa amin, I believe we are here. We are listening. We are watching because pinili niyo po kami. And dahil dyan, Lord God, we want to focus on you only. Not on our own needs and on our own wants, but to you only. Nang sa gayon, ayon sa iyong kalooban ang lahat ng aming ikikilos. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa aming buhay. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.